Isang kagyat na utos mula sa Pangulo ng Czech Republic ang gumimbal sa buong punong tanggapan ng European Union. Higpitan ang pagsusuri sa lahat ng dayuhang hindi mamamayan ng EU na papasok sa bansa maliban sa mga Pilipino. Sa sandaling iyon, sa Václav Havel Airport sa Prague, Czech Republic, isang di kapanipaniwalang eksena ng magkaibang pagtrato ang nagaganap. Ito ay isang malakas na sampal sa tinatawag na pag-usbong ng mga dambuhalang bansa. Habang ang mga turista mula sa Tsina ay pinagpapawisang pinipigilan sa customs kahit pa iwinawagayway ang makakapal na euro at isinasailalim sa isang oras na interogasyon na parang mga kriminal. Isang matandang ginoo mula sa Pilipinas ang dumaan sa Trusted Nations Lane. Sa loob lamang ng ilang segundo, maginoo siyang nawala sa likod ng automatic gates. Ito ay isang sukdulang pribilehiyo na kahit maraming mamamayan ng mga kanluraning bansa ay hindi natatamasa. Nang harapin ang mga pagdududa mula sa loob ng EU, hindi lamang binaliwala ng gobyerno ng Czech ang mga batikos, bagkus ay ipinahayag pa nito sa isang halos kumakamping tono, dahil karapat-dapat ang mga Pilipino. Pero bakit? Anong mahika mayroon ng Pilipinas, isang kapuluan na tila napakaliit sa mapa para sa malayong bansa sa gitnang Europa? Kahit ang mga turistang Amerikano ay kailangang pumila, bakit ang mga Pilipino ay malayang nakakapasok na parang umuuwi sa sariling tahanan? Ito ang simula ng isang kwentong tinaguriang Himala ng Silangan, isang alamat tungkol sa dignidad, teknolohiya at tiwala. Ngayon, opisyal nang magsisimula ang katotohanan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring iwanan sa ibaba kung saang panig ng mundo mo pinapanood ang video na ito at siguraduhing mag-subscribe dahil ang balita bukas ay tiyak na kapanapanabik. Ako si Thomas Sterling, isang bihasang mamamahayag na dalubhasa sa geopolitics at pandaigdigang ekonomiya. Nakapag-ulat na ako mula sa maraming lugar ng sigalot at nasaksihan ang pagbangon at pagbagsak ng maraming bansa. Ngunit ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong pagkamangha. Nakatayo ako ngayon sa lungsod ng 100 tore, ang puso ng Europa, sa arrival hall ng Prague Airport. Sa harap mismo ng aking mga mata, isang napakadramatikong eksena ang naganap, isang perpektong paglalarawan kung ano ang tunay na lakas ng isang bansa. Kilala ang mga paliparan sa Europa sa mahigpit na pagsusuri, lalo na sa mga nakaraang taon dahil sa tensyon sa geopolitika at problema sa iligal na imigrasyon. Bilang mahalagang pasukan sa Schengen area, ang Czech Republic ay nagpatupad ng pinakamahigpit na antas ng pagsusuri sa mga bisitang hindi taga-EU. Ang pila sa arrival hall ay walang katapusan. Ang hangin ay puno ng pagkainip at pagod. Nasa unahan ko ang isang turista mula sa Shanghai. Mukhang isang mayamang negosyante na nakasuot ng mamahaling damit at may bitbit na leather bag na halatang mahal. Halatang halata ang kanyang pagkainip sa mahabang paghihintay. Nang siya na ang sunod, halos ipukol niya ang kanyang pasaporte sa counter at malakas na sinabi sa Ingles na may tonong pangnegosyo, "Nandito ako para mag-invest. May pera ako. Pabilisin niyo ako." Ngunit ang tingin ng opisyal ng customs ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya pinansin ang pagyayabang nito at malamig na nagtanong, "Ano ang layunin ng iyong pagbisita? Nasaan ang iyong return ticket? Ang iyong detalyadong itinerary sa Czech Republic? Pakita mo ang iyong patunay ng cash." Hiniling pa ng opisyal na buksan niya ang mamahaling bag at isa-isang sinuri ang mga personal na gamit na para bang isang potensyal na banta ang sinusuri. Ang mukha ng negosyanteng taga-Shanghai ay namula sa galit. Ang pasaporte ng kanyang dambuhalang bansa na kanyang ipinagmamalaki ay tila walang naidulot na dignidad. Sa halip, siya pa ang naging target ng masusing pagbabantay. Ito ang katotohanan, brutal at totoo. Ayon sa pinakabagong Henley Passport Index, ang pasaporte ng China ay malayong nahuhuli at madalas na dumaranas ng maraming hadlang sa pagpasok sa mga mauunlad na bansa. Samantala, sa kabilang lane, isang bagay na ikinagulat ng lahat ng nakapila ang nangyari. Habang ang negosyanteng taga-Shanghai ay kinakapkapan pa, isang matandang lalaking taga-Silangan na simple ang suot na jacket at may backpack ang lumapit sa espesyal na lane na may markang Trusted Nations. Hawak niya ang isang berdeng pasaporte na may nakalimbag na sagisag ng Pilipinas. Sa isip ko, naligaw yata si Lolo. Ang lane na iyon ay karaniwang para sa mga tradisyonal na kaalyado tulad ng Amerika, Canada o Japan. Ngunit walang alarmeng tumunog. Ngumiti lamang ang matanda at tumango sa staff na nakatayo sa bukana. At ang staff ay ngumiti pabalik at sinabi sa Tagalog na may accent, "Welcome home." Inilagay ng matanda ang berdeng pasaporte sa scanner.
Isang beep ang narinig at agad na bumukas ang gate. Walang tanong, walang kapkapan, walang mapaghinalang tingin. Wala pang 20 segundo ang buong proseso. Ganoon na lamang kadali siyang nakapasok sa teritoryo ng Czech, habang naiwan ang daan-daang turista mula sa ibang bansa na nagtitiis sa pila. Ang pagkakaiba ay napakatindi, kaya't kahit ako, isang kanluraning mamamahayag, ay nakaramdam ng di maipaliwanag na pagkabigla. Hindi lamang ito tungkol sa bilis ng pagpasok. Ito ay salpukan ng dalawang mundo. Isang ilusyon ng pagiging dambuhala na binuo ng pera at kapangyarihan na sumasablay sa harap ng mga patakaran, at isang tahimik na sibilisasyon na nagkamit ng respeto sa pamamagitan ng tunay na gawa at pinahahalagahan sa buong mundo. Hindi ko napigilan ang aking kuryosidad. Nang ako na ang susuriin, tinanong ko ang opisyal, "Ginoo, pasensya na po. Bakit po ang turistang Tsino kanina ay sinuri ng matagal, habang ang matandang Pilipino ay nakadaan sa express lane? May espesyal po bang kasunduang pampulitika?" Habang tinatatakan ang aking pasaporte, tumingala ang opisyal at sumagot sa tonong para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. "Hindi ito politika, Ginoo. Ito ay tiwala." "Tiwala?" tanong ko. "Oo, tiwala." Huminto ang opisyal sa kanyang ginagawa at seryoso akong tiningnan. "Dahil alam naming ang mga Pilipino ay pumarito para magtayo, hindi para manira. Dala nila ay teknolohiya at sibilisasyon, hindi gulo. Para sa mga kaibigan, hindi kami naglalagay ng harang, kaibigan." Ang salitang iyon, sa malamig na mundo ng internasyonal na relasyon, ay napakainit at may bigat. Naalala ko ang pinakabagong datos na inilabas ng International Monetary Fund, IMF, noong 2024. Ang per capita GDP ng Pilipinas ay mabilis na tumataas, isang kahanga-hangang tagumpay. Ngunit sa mata ng mga Czech, ang Pilipinas ay hindi lamang mayaman, mas mahalaga. Ito ay may puso at paninindigan. Paglabas ko ng paliparan, sumakay ako ng taxi papuntang lungsod. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ng opisyal tungkol sa tiwala. Sa labas ng bintana, ang Vltava River ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang Charles Bridge ay maganda pa ring nakatayo. Ngunit alam kong sa likod ng romantikong lungsod na ito, may isang kwentong hindi alam ng marami, isang kwento kung paano 30 taon na ang nakalipas. Noong hinahamak ng lahat ang silangang Europa, bukod tanging pinili ito ng Pilipinas. Pagdating sa hotel, nakilala ko ang aking matagal ng kasamahan, si Peter, isang lokal na bihasang mamamahayag. Nang makita ang malalim kong pag-iisip, ngumiti si Peter at inabutan ako ng isang baso ng Pilsner beer. "Thomas, mukhang may nadiskubre kang bagong kontinente." Uminom ako ng beer at seryosong sinabi, "Peter, nakita ko kanina sa airport ang isang Pilipino na dumaan sa trusted lane, habang ang isang Tsino ay pinigil at sinuri. Hindi ka panipaniwala. Sabihin mo sa akin, bakit ganoon na lang kamahal ng mga Czech ang mga Pilipino?" Nawala ang ngiti ni Peter. Naging malalim ang kanyang tingin. "Thomas, ang nakita mo ay ang resulta lamang. Ang mga buto niyan ay itinanim 13 taon na ang nakalipas sa isang malamig na taglamig. Noong panahong iyon, kakalaya lang namin mula sa anino ng Sobyet. Wala kaming anuman. Itinuturing kaming pulubi ng kanlurang Europa, kinalimutan ng mundo. Walang gustong pumansin sa amin, maliban sa kanila. Ang kanila na tinutukoy ni Peter ay isang grupo ng mga Pilipinong negosyante na may dalang determinasyon at pangarap. Ang pinakaalamat sa kanila ay ang bida ng ating kwento, ang matandang Ginoong nakita ko sa paliparan. Ang kanyang pangalan ay Miguel Santos. Kung gusto nating malutas ang misteryong ito, kailangan nating ibalik ang orasan sa unang bahagi ng 1990s, isang panahong puno ng kaguluhan at pagkakataon. Nang gabing iyon, sa isang makasaysayang pub sa Prague, tiningnan ako ni Peter na may komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang baso ng beer at dahan-dahang nagsalita, "Thomas, ikaw ay isang kanluraning mamamahayag. Sanay kang sukatin ang internasyonal na relasyon sa pamamagitan ng interes at pakinabang, kaya mahirap mong maintindihan. Pero para sa aming mga Czech, ang Pilipinas ay hindi lang isang investment partner. Siya ay isang kapatid na nagligtas sa aming dignidad." Lalo akong naguluhan sa sinabi ni Peter. Dignidad? Tagapagtanggol? Ang mga salitang ito ay karaniwang ginagamit para sa mga magkakasandugo sa digmaan, hindi sa mga kasosyo sa negosyo. Tumango si Petra at naging seryoso ang kanyang mukha. Para malutas ang misteryong ito, kailangan nating bumalik sa panahong iyon,
matapos bumagsak ang Berlin Wall at mabuwag ang Unyong Sobyet pagkatapos ng tinatawag na Velvet Revolution. Noong panahong iyon, ang kalangitan ng Prague ay laging kulay abo. Tila muling bumalik si Petr sa desperadong panahong iyon. Akala namin, nakalaya na kami sa totalitarianismo at darating na ang kalayaan. Pero sinampal kami ng katotohanan. Pagbagsak ng ekonomiya, hyperinflation, pagsasara ng mga pabrika, ang mga bansa sa kanlurang Europa, kahit sinasabing welcome kami, ay mababa ang tingin sa amin. Sa kanilang mga mata, kami ay mga mahihirap na kamag-anak na kakahiwalay lang sa Soviet, isang merkado para sa murang paggawa at potensyal na tagagawa ng gulo. Nahati pa ang aming bansa sa Czech Republic at Slovakia. Ang sakit ng pagkakawatak-watak na iyon ay sariwa pa rin. Sumigaw kami sa mundo, humigpit ang kamao ni Petr. Hindi kami atrasadong bansa sa silangang Europa, kami ang puso ng gitnang Europa. Mayroon kaming tradisyon sa industriya, igalang ninyo kami. Ngunit ang mundo ay nagbingi-bingihan. Umalis ang mga dayuhang mamumuhunan, napako ang mga pangako. Dumating ang mga Aleman, gusto nilang bilhin ang aming mga pabrika at gawin kaming low-end assembly line. Dumating ang mga Hapon, ang dambuhalang ekonomiya noon ng Asya. Ngunit pagkatapos ng maraming kalkulasyon, sinabi nilang masyadong mahina ang infrastruktura at mataas ang panganib. Ayaw man lang nilang pag-usapan ang technology transfer. Gusto lang kaming gawing bagsakan ng kanilang mga produkto. At ang Tsina, abala sila sa kanilang sarili at walang maibigay, kundi mga walang lamang pampulitikang islogan. Pakiramdam namin ay pinabayaan na kami ng mundo. Para kaming mga batang hubad na itinapon sa gubat ng kapitalismo nag-iisa at walang magawa. Habang nakikinig ako, naisip ko ang mga imahe mula sa mga aklat ng kasaysayan. Ang sakit ng transisyon, kung saan ang pag-asa ay naging desperasyon. Ngunit ano ang kinalaman nito sa Pilipinas, na nasa kabilang dulo ng Asya? Sa aming pinakadesperadong sandali, pagpapatuloy ni Petr, ang gobyerno ng Czech, sa pag-asang may papansin, ay nagpadala ng daan-daang liham sa buong mundo para humingi ng kooperasyon. Ang nilalaman ng liham ay mapagkumbaba ngunit may huling hibla ng pag-asa. Hindi kami humihingi ng limos. Gusto namin ng pantay na kasosyo. Mayroon kaming isang siglong karanasan sa industriya. Mayroon kaming magagaling na inhinyero. Sino ang maniniwala sa amin? Sino ang magbibigay sa amin ng pagkakataon? Ang resulta ay inaasahan na. Umiling ang mga Pranses. Binaliwala ng mga Briton. Nag-alinlangan ng mga Amerikano. Masyado ng luma ang teknolohiya ninyo. Hindi matatag ang politika dyan, masyadong malaki ang panganib. Iyan ang mga sagot nila. Nang akala ng lahat ay mababaliwala ang liham na iyon, isa sa mga ito ang lumipad sa kabilang panig ng mundo at napunta sa mesa ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at sa isang grupo ng mga Pilipinong Small and Medium Enterprise, SME, owners. Noong panahong iyon, ang kalagayan ng Pilipinas ay katulad din ng sa amin. Sa entablado ng pandaigdigang diplomasya, sila ay medyo nakabukod, marahil dahil sa parehong pakiramdam ng kalungkutan o marahil dahil sa likas na katangian ng mga Pilipino na puso at diskarte. Isang grupo ng mga batang opisyal ng gobyerno at negosyanteng Pilipino ang pumulot sa panukalang ito na itinuring ng mundo na basura. Agad kong napagtanto, ito ang mahalagang sandali ng kasaysayan. Nang ituring ng buong mundo ang Czech Republic bilang pabigat at basura, sino ang may matalas na mata na nakakita ng ginto sa ilalim ng mga guho? At sino ang naglakas loob na isugal ang lahat sa isang bagay na walang naniniwala? Ang taong namuno sa proyektong iyon ay si Ginoong Miguel Santos, ang matandang nakita mo sa paliparan, sabi ni Petra, habang may luha sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung ano ang unang sinabi ni G? Miguel nang una siyang dumating sa Prague at nakita ang mga nakatiwangwang na pabrika? Thomas, hindi iyon ang matalinong kalkulasyon ng isang negosyante. Iyon ay ang pagkilala sa pagitan ng mga magkakauri. Para malaman kung ano ang ibig sabihin ng magkakauri, kinabukasan ay nagpunta ako sa isang industrial zone sa labas ng Prague. Ngayon, ito ay isang high-tech park na may mga modernong gusali. Ngunit sa kwento ni Petr, ito ay isang lugar na puno ng mga damo at guho. Doon ko nakilala si G. Miguel Santos, na mahigit 70 taong gulang na. Kahit may mga kulubot na ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, nagpapakita ng katatagan na tipikal sa unang henerasyon ng mga Pilipinong negosyante. Diretsahan ko siyang tinanong, G. Santos, bakit ang Czech Republic? Noong panahong iyon, kahit ang Japan at Germany ay sumuko na rito. Kinuha ni Miguel Santos ang isang luma
at naninilaw na notebook mula sa kanyang bulsa. Hinaplos ito at mapait na ngumiti. Sa totoo lang, tutol din ako noong una. Nagkagulo sa kumpanya, sabi ng mga shareholder. Nababaliw na raw ako. Bakit hindi na lang sa Timog Silangang Asya, kung saan mas sigurado, at pupunta pa sa isang bansa sa Silangang Europa na kagagaling lang sa pagbabago? Ang wika ay iba, ang mga batas ay magulo, parang pagtatapon lang ng pera. Pero nang makita ko ang fax mula sa opisyal na check na si Jan, nagbago ang isip ko. Ipinakita niya sa akin ang fax. Ang papel ay manipis na, ngunit ang mga salita ay malinaw pa rin. Hindi namin kailangan ng kawang gawa, kailangan namin ng dignidad. Tulad ninyong mga Pilipino na lumikha ng mga himala mula sa mga guho, maniwala kayo na kaya rin namin itong gawin. Bigyan ninyo kami ng mga makina at ibabalik namin sa inyo ang mga produktong world class. Itinuro ni Miguel Santos ang mga salitang iyon, nanginginig ang kanyang boses. Sa mga salitang ito, nakita ko ang Pilipinas noong dekada 70. Noong panahong iyon, ganyan din kami. May dalang isang attaché case. Nilibot ang buong mundo para magbenta at makiusap na bigyan kami ng order. Kami rin, sa gitna ng pagdududa, gamit ang aming mga kamay at pawis, ginawa naming isang manufacturing powerhouse ang Pilipinas. Ang tingin na iyon na ayaw magpatalo, pamilyar ako dyan. Ang pagnanais na kilalanin ng mundo, iyon din ang sakit na nakatatak sa puso naming mga Pilipino. Dahil sa pagkakatulad na ito, bumalik si Miguel Santos sa alaala ng isang hapon. 30 taon na ang nakalipas. Nang dumating ako para sa isang site inspection, si Jan ang sumalubong sa akin. Isang lumang pabrika ng electronics. Sira ang heater, sobrang lamig. Si Jan ay nakasuot ng may tagping coat, nanginginig ang labi sa ginaw. Pero nang itinuro niya ang mga malamig na makina, may liwanag sa kanyang mga mata. Miguel, ang production line na ito, konting ayos lang, makakagawa na agad ng motherboards. Ang aming mga manggagawa ay may pinakamagandang basic education. Marunong sila sa physics, sa math. Maniwala po kayo sa amin. Pero ang nakita ko ay ibang tanawin. Paputol-putol ang kuryente, baku-bako ang mga kalsada. Kung susundin ang normal na lohika ng negosyo, dapat ay agad akong umalis at gumawa ng ulat na hindi inirerekomenda ang pamumuhunan. Pero may nakita akong isang eksena na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Sa isang sulok ng pabrika, ilang matatandang inhinyerong Czech ang nakaupo sa malamig na sementadong sahig, kumakain ng matigas na tinapay. Ang kanilang mga kamay ay puno ng kalyo at langis. Ngunit ang nasa harap nila ay hindi dyaryo para magreklamo, kundi isang komplikadong circuit design. Nagtatalo sila, nagkukuwenta, nag-aaway para lang mapabuti ang yield rate ng 0.1%. Sa sandaling iyon, para kong nakita ang aking ama. Para kay Miguel Santos, para siyang bumalik sa panahon bago umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Maraming mga taong pawis na Pilipino ang ganoon din sa mga pabrikang gawa sa yero, nakaupo sa sahig na puno ng langis, kumakain ng baon, nagpupuyat para matapos ang isang order para sa export. Ang mga tila hamak na puwersang ito ang nagtaguyod sa kinabukasan ng Pilipinas. Tiningnan ko ang mga inhinyerong Czech na ito at parang may kumurot sa puso ko. Hindi sila mga pangkaraniwang manggagawa. Sila ay mga perlas na kinalimutan ng panahon. Ang kulang lang sa kanila ay isang entablado para patunayan ang kanilang sarili. Hindi nag-alinlangan si Miguel Santos. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon na magpapabago sa kapalaran ng dalawang bansa. Hinawakan niya ng mahigpit ang magaspang at malamig na kamay ni Jan. Kahit hindi pa naghihintay ng interpreter, sinabi niya sa Ingles na may malakas na puntong Pilipino, gawin natin to. Basta't gusto ninyo, sama-sama tayong lalaban. Natigilan si Jan, hindi makapaniwala sa dayuhang ito mula sa Asya. Nagpatuloy si Miguel Santos sa mga salitang kalaunan ay naisulat sa mga aklat-aralin ng Czech. Hindi kami tulad ng mga kapitalistang kanluranin na naparito para maghanap ng murang paggawa. Hindi rin kami tulad ng ilang dambuhalang bansa na gagawin kayong bagsakan ng produkto. Galing kami sa Pilipinas. Alam namin ang pakiramdam ng iwanan. Kaya mas naiintindihan namin ang halaga ng respeto. Gagawin nating sentro ng produksyon sa Europa ang lugar na ito. Tayo ay mga kasosyo, mga magkakapantay na kapatid. Namula ang mga mata ni Jan. Ang kanyang malalaking kamay ay halos durugin ang kamay ni Miguel Santos. Malalaking patak ng luha ang tumulo sa semento ang naipong sama ng loob na sa wakas ay nailabas. Ngunit ang katotohanan ay hindi isang fairy tale. Pagkatapos ng emosyon, dumating ang malamig na lohika ng negosyo.
Nang dalhin ni Miguel Santos ang pangakong ito pabalik sa punong tanggapan sa Maynila, sinalubong siya ng isang bagyo ng batikos. Sa isang maluwag na boardroom sa Makati, umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Miguel, nababaliw ka na ba? Lahat ngayon ay papuntang China. Nandoon ang murang paggawa na kapareho natin sa kultura at napakaraming insentibo, tapos gusto mong ilagay ang pera natin sa isang mahirap na bansa sa silangang Europa na kagagaling lang sa komunismo. Paano kung bumalik ang mga tangke ng Russia? Paano kung magbago ang kanilang mga batas? Milyon-milyong piso ang pinag-uusapan dito, hindi ito laro. Ang mga pagtutol ay dumating na parang alon. Inakusahan siyang isinasakripisyo ang kinabukasan ng kumpanya para lang maging bayani. Noong panahong iyon, ang industriya ng electronics ng Pilipinas ay nasa gitna ng pagbabago at bawat sentimo ay mahalaga. Kahit ang kanyang dating boss sa gobyerno ay pinayuhan siya, Miguel, tama na yan. Kahit ang Sony at Toyota ng Japan ay umalis na. Tayong mga SME sa Pilipinas, bakit natin pupunan ang butas na yan? Nasa bingit ng alanganin si Miguel Santos, ngunit hindi siya umatras. Nang gabing iyon, ikinulong niya ang sarili sa opisina at muling nagsulat ng isang makapal na ulat. Sa pagkakataong ito, hindi lang mga numero ang isinulat niya, kundi isang pagsusuri sa diskarte at pagkatao. Sa huling pahina isinulat niya, kung pupunta tayo sa China ngayon, isa lang tayo sa libo-libong kumpanya na maaaring palitan anumang oras o nakawin ang teknolohiya. Ngunit kung pupunta tayo sa Czech Republic ngayon, sa kanilang pinakamalamig na sandali at bibigyan sila ng init, makukuha natin ang puso ng buong Europa. Hindi ito sugal. Ito ay isang pangmatagalang pamumuhunan sa tiwala. Hindi tayo namumuhunan sa mga gusali, kundi sa puso ng mga tao. Ang ulat na ito ay napunta sa mesa ng chairman. Matapos ang isang buong gabi ng paninigarilyo, tiningnan ng matandang chairman ang namumugtong mga mata ni Miguel Santos at bumuntong hininga. Sige, susugal ako sa apoy na nakikita ko sa iyong mga mata. Pero Miguel, linawin natin, kung mabigo ito, tapos ka na sa industriyang ito. Kahit ako, hindi kita maililigtas. At ganoon nagsimula ang proyektong may code name na Bohemia. Dala ang pagdududa ng buong kumpanya at ang sariling kapalaran, muling lumipad si Miguel Santos patungong Prague. Ngunit ang tunay na paghihirap ay nagsisimula pa lang. Ang muling pagtatayo ng pabrika ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Hadlang sa wika, salungatan sa kultura, at ang natitirang burokrasya ay parang mga bundok na nagpapahirap sa kanila. Ang pinakamatinding krisis ay nangyari sa 3 buwan. Nagkaroon ng malaking welga. Ang sanhi ay isang hindi pagkakaunawaan. Isang lokal na lider ng Unyon ang nagsabi na ang mga Asyanong ito ay narito para pagsamantalahan sila, para gawin silang mga alipin na nagtatrabaho ng 12 oras araw-araw tulad sa mga sweatshop sa Asya. Daan-daang galit na manggagawa ang pumalibot sa pabrika, sumisigaw, "Mga Pilipino, umuwi na kayo." Natigil ang proyekto. Dumating ang utos mula sa Maynila na itigil na ang pamumuhunan. Nakatayo si Miguel Santos sa bintana, pinagmamasdan ang galit ng mga tao sa ibaba at nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Nagkamali ba talaga ako? Hindi ba talaga kayang tumbasan ng tiwala ang katapatan? Sa sandaling iyon, gumawa si Miguel Santos ng isang nakakagulat na hakbang. Itinulak niya ang mga security guard na pumipigil sa kanya. Hinubad ang kanyang coat, itinaas ang manggas ng kanyang polo, at may dalang isang megaphone lamang. Mag-isa siyang lumakad papunta sa galit na karamihan. May ilan pang nagtangkang bumato sa kanya, ngunit hindi siya tumigil. Gamit ang wikang Czech na 3 buwan niyang pinag-aralan, sumigaw siya, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako." Unti-unting tumahimik ang mga manggagawa, nag-aabang kung anong gagawin ng maliit na Asyanong ito. Huminga ng malalim si Miguel Santos, itinuro ang kanyang mga kamay na puno rin ng kalyo at nanginginig ngunit malakas na sinabi, "Hindi ako isang kapitalistang ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Galing din ako sa isang mahirap na kapuluan. Ang aking ama ay isang karpintero na buong buhay nagbuhat ng mga bloke. Alam ko kung gaano kahirap ang kahirapan. Alam ko kung gaano kasakit ang maliitin. Nandito ako hindi para maging boss ninyo. Nandito ako para sama-sama nating buuin ang pinakamagandang produkto sa buong mundo." Pagkatapos, ginawa ni Miguel Santos ang isang bagay na ikinagulat ng lahat ng Czech. Sa harap ng daan-daang tao, tinanggal niya ang kanyang kurbata, ang simbolo ng pagiging boss, at ibinato ito sa lupa. Sa isang halos nanunumpa na tono, sumigaw siya, "Mula ngayon, kakainin ko ang kinakain ninyo
Matutulog ako kung saan kayo natutulog. Gagawin ko ang trabahong ginagawa ninyo. Kung mayroon akong kalahating salitang kasinungalingan, kung makita ninyong pinagsasamantalahan ko kayo, ibaon ninyo ako sa ilalim ng pabrikang ito. Isinusumpa ko sa aking buhay at sa karangalan ng Pilipino, kapag naitayo na ang pabrikang ito, matatanggap ninyo ang pinakamataas na sahod sa buong industriya ng electronics sa Europa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Hindi ito ang tipikal na pananalita ng isang kapitalista. Ito ang dugo ng isang lalaki. Pagkatapos ng araw na iyon, talagang lumipat si Miguel Santos sa susa ng mga manggagawa sa construction site. Araw-araw, alas 5 ng umaga, habang tulog pa ang Prague, gising na siya at nagtitimpla ng mainit na kape para sa mga manggagawa. Sa gabi, sa gitna ng matinding lamig, kasama niya ang mga technician sa production line, nakadapa sa sahig, puno ng langis ang mukha para lang i-calibrate ang mga makina. Noong una, akala ng lahat ay pakitang tao lang ito ng boss nilang Asyano. Pero lumipas ang isang linggo, isang buwan, 3 buwan. Nandoon pa rin si Miguel Santos, parang pako na nakabaon sa pinakaharap. Ang tahimik na pagpapakitang ito ay unti-unting tumunaw sa yelo sa puso ng mga Czech. Nagsimulang magbulungan ang mga manggagawa. Iba itong boss nating Pilipino. Seryoso siyang magtrabaho. Unti-unting nawala ang mga plakard ng welga. Napalitan ito ng mga ilaw na bukas magdamag. Ang likas na pagiging dalubhasa ng mga Czech at ang sipag at tiyaga ng mga Pilipino ay nagkaroon ng isang mahiwagang reaksyon. Ang modernong pabrika na inaasahang matatapos sa loob ng 2 taon ay himalang natapos sa loob lamang ng 8 buwan. Nang ang unang batch ng mga high-end motherboards may tatak na Made in Czech Republic, ngunit may pusong teknolohiyang Pilipino ay ipinadala sa Germany, kahit ang pinakamahigpit na kliyenteng Aleman ay namangha. Perpekto ang kalidad. Sa araw ng inaugurasyon, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas kasama ang watawat ng Czech. Niyakap ni Jan si Miguel Santos na pumayat ng husto at umiyak na parang bata. Salamat, salamat sa hindi pagsuko sa amin. Ibinalik mo ang aming tiwala sa sarili. Hindi na kami pulubi, kami ay may kakayahang mga producer. Ito ang simula ng alamat. Ang pabrika ni Miguel Santos ay hindi lamang nakaligtas, kundi naging makina ng pagbangon ng ekonomiya ng Czech na umakit sa mas maraming higanteng teknolohiyang Pilipino. Sa huli, ginawa nitong sentro ng paggawa ng electronics sa Europa ang Czech Republic. Hindi lamang ito tagumpay sa negosyo. Ito ay pagtatanim ng isang buto sa puso ng mga Europeo. Ang mga Pilipino ay may isang salita, tapat sa pangako, at mga higanteng teknolohiya na may puso. Bumaling ako kay Petra at nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. Kaya ba may espesyal na trato sa airport dahil sa kontribusyon sa ekonomiya? Umiling si Petra at misteryosong ngumiti. Hindi, Thomas. Kung dahil lang sa pera, hindi sapat iyon para baguhin ng isang bansa ang batas para sa inyo. Negosyo ay negosyo. Ang tunay na nagtulak sa amin na ituring ang mga Pilipino bilang mga kapatid sa buhay at kamatayan at isulat ang pagkakaibigang ito sa batas ay isang sakuna na nangyari pagkatapos noon. Ang sakunang iyon ang tuluyang nag-alis sa maskara ng pagiging business partner at naglantad sa tunay na dugong pampamilya. Ang tinutukoy ni Petra ay ang malaking baha noong 2002 na tumama sa gitnang Europa. Ito ay isang pagsubok sa sangkatauhan at ang tunay na pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at Czech Republic. Nang lamunin ng rumaragasang baha ang magandang Charles Bridge at habang ang mga dayuhang manager mula sa kanluran ay nagmamadaling tumakas, si Miguel Santos at ang mga Pilipino sa Czech Republic ay gumawa ng isang desisyon na kahit ang Diyos ay hahanga. Ang desisyong ito ang direktang humantong sa pribilehiyong walang visa na iyon at ginawang isang anting-anting sa puso ng mga Czech ang pangalang Pilipinas. Para malaman ang katotohanan, kinapanayam ko ang isang retiradong kapitan ng bumbero sa Prague, si Jakub. Kahit mahigit 20 taon na ang nakalipas, nanginginig pa rin ang malaking lalaking ito kapag naaalala ang bangungot ng Agosto 2002. Iyon ay isang impyerno. Dahil sa walang tigil na ulan, ang banayad na Vltava River ay naging isang umaatungal na halimaw, bumaha sa Old Town ng Prague. Tumigil ang subway, nawalan ng kuryente, maraming pamilya ang nawalan ng tahanan. Lahat ng dayuhang kumpanya ay nakatanggap ng babala. Para sa karamihan, ang standard procedure ay isa lang, lumikas. Nakita namin mismo, sabi ni Jakub, kung paano inunahan ng mga kanluraning manager na iyon na puno ng magagandang salita ang lahat
para makakuha ng tiket pabalik sa Frankfurt at London. Ang mga Hapon, sakay ng kanilang mga mamahaling sasakyan, kasama ang kanilang pamilya at alaga, ay tumakas ng hindi lumilingon. Libu-libong Czech na empleyado ang naiwan walang utos, walang supply, tanging isang malamig na anunsyo ng pagtanggal sa trabaho na nakadikit sa pinto dahil sa force majeure. Sa sandaling iyon, muling naramdaman ng mga Czech ang lamig ng pag-abandona. Ito ang kayabangan ng kapital. Sa harap ng sakuna, ang buhay ng mga lokal ay isang walang kwentang numero lamang sa balance sheet. Ngunit sa industrial park ng mga Pilipino, ibang-iba ang sitwasyon. Dumating din ang utos mula sa Maynila na lumikas. Sa kabilang linya, balisa ang boses ng chairman. Miguel, umalis na kayo. Disaster zone na diyan. Ang mga makina, may insurance. Pero ang mga tao, kapag nawala, wala na ang lahat. Dalhin mo ang mga Pilipinong staff natin sa Germany. Hawak ni Miguel Santos ang telepono. Tinitingnan ang rumaragasang baha na papalapit sa pabrika. Tumingin siya sa likod niya. Sa daan-daang takot na empleyadong Czech, ang kanilang mga tahanan ay nasa malapit. Marami ang hindi na makontak ang kanilang pamilya. Huminga siya ng malalim at sinabi sa telepono ang mga salitang sumuway sa utos. Chairman, hindi ako aalis. Kung aalis ako ngayon, paano na ang daan-daang pamilyang ito? Tayong mga Pilipino, naranasan na natin ang hindi mabilang na bagyo at lindol. Alam natin kung ano ang pakiramdam. Kung aalis kami, baka manatili ang pabrika, pero ang tiwalang ilang taon naming binuo ay tuluyang guguho. Katahimikan sa kabilang linya. Sa huli, isang buntong hininga. Sige, ingat ka. Anumang suporta ang kailangan mo, ibibigay namin. Pagkababa ng telepono, hinarap ni Miguel Santos ang lahat ng empleyado. Wala siyang sinabing magarbong salita. Tahimik niyang isinuot ang orange na life vest at ang safety helmet na may logo ng kumpanya. Sumigaw siya, lahat ng Pilipinong staff, makinig, buksan ang bodega, ilabas lahat ng generator at water pump. Ang mga pagkain sa kantina, iluto ninyo. Hindi tayo pupunta sa Germany, tutulong tayo sa pag-rescue. Walang isa man sa 20 Pilipinong staff ang umatras. Ang mga binatang inhinyerong ito, na karaniwang nasa harap ng computer, ay hindi nagdalawang isip. Itinaas nila ang kanilang pantalon at sumunod sa kanilang boss sa gitna ng ulan. Nang maalala ni Jacob ang eksenang iyon, basa ang kanyang mga mata. Nang dumating ang aming mga fire truck sa pinakamatinding na salantang nayon, natigilan kami. Sa putik na hanggang baywang, isang grupo ng mga mukhang Asyano ang magkakapit-bisig, bumubuo ng isang human chain, naglilipat ng mga sako ng buhangin. Ang nangunguna ay ang maliit na si Miguel Santos. Puno siya ng putik, paos na ang boses, habang inuutusan ang lahat na gamitin ang malalaking industrial pump ng pabrika para alisin ang tubig sa mga bahay ng mga residente. Iyon ang nag-iisang malaking kagamitan na gumagana sa buong lugar. Ang mga iyon ay para sana protektahan ang mamahaling makina ng mga Pilipino, pero ginamit nila para iligtas ang mga bahay ng mga taga-nayon. Sa gitna ng pag-rescue, isang malakas na agos ang nagdala ng isang malaking troso. Tatama na sana ito sa isang batang babaeng Czech. Sa isang iglap, tumalon si Miguel Santos at niyakap ang bata. Ngunit ang kanyang binti ay tinamaan ng malakas. Namula sa dugo ang putik. Nang buhatin siya ng mga residente, tinanong nila kung bakit niya ginawa iyon. Maputla si Miguel Santos, ngunit ngumiti siya at sinabi sa wikang Czech ang isang salita, Rodina. Pamilya sa Pilipinas, sabi niya. Kapag may problema ang kapitbahay, kailangang tumulong. Tinutulungan ninyo kami sa pabrika. Ngayon, may problema kayo, kaya pamilya tayo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ng bawat Czech. Pagkatapos ng baha, nang bumalik ang mga takas na manager, laking gulat nila nang makita na ang pabrika ng Pilipinas ang pinakamabilis na nakabangon. At ang pintuan nito ay puno ng mga bulaklak at tinapay na kusang loob na dinala ng mga residente. Ang headline ng media ay hindi na Asian investor, kundi mga kapatid na Pilipino, tunay na kaibigan sa gitna ng hirap. Ang bahang iyon ay sumira ng mga bahay ngunit nagpatibay sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Mula noon, nabuo ang isang kasunduan sa lipunang Czech. Ang mga Pilipino ay mga kaalyadong mapagkakatiwalaan. At ang utang na loob na ito ay iningatan nila sa loob ng 20 taon hanggang sa dumating ang pandemyang gumimbal sa buong mundo. Nang muling harapin ng Pilipinas ang panggigipit ng isang dambuhalang bansa, naramdaman ng mga Czech na oras na para magbayad. Dumating ang 2020,
Isang biglaang pandemya ang nagpatigil sa mundo. Para sa Europa, ito ay isang madilim na panahon ng takot at kaguluhan. Nag-agawa ng mga bansa sa mga supply, isinara ang mga hangganan. Sa pinakamahina na sandali ng Czech Republic, dalawang boses mula sa silangan ang muling nagpakita ng magkaibang init. Ang kalapit bansa na nagpapakilalang responsableng dambuhala ay nagpadala ng mga mask at protective gear, ngunit kasama nito ang maingay na propaganda at aroganteng mga kahilingan. Hiniling nilang hayagang magpasalamat ang mga opisyal ng Czech at ginamit ang tulong bilang pampulitikang panggigipit. Ang mas malala, ang mga test kit na binili nila ay may napakababang accuracy rate at ang mga mask ay hindi pumasa sa pamantayan ng EU. Ang nakalalasong tulong na ito ay nagparamdam sa mga Czech ng kahihiyan at galit. Sa sandaling iyon, si Miguel Santos, na retirado na sa Maynila kahit may kapansanan na sa paglakad, ay kumilos para sa kanyang pangalawang tahanan. Nakipag-ugnayan siya sa mga kumpanya ng precision machinery sa Pilipinas at gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ng mga Czech. Walang ingay, tahimik na ipinadala ng Pilipinas ang ilang pinaka-advanced na fully automated mass production line sa Prague. Sa isang liham, isinulat ni Miguel Santos, "Mas mabuting turuan ang isang tao na mangisda kaysa bigyan siya ng isda. Kapag may problema ang kaibigan, hindi kami nagpapadala ng mga pangremedyo lang. Ipinapadala namin ang teknolohiya para gumawa ng mga kagamitang nagliligtas buhay. Ang mga makinang ito mula sa Pilipinas ay gumana ng walang tigil, lumilikha ng mga mask na may pinakamataas na pamantayan. Hindi lamang nito nalutas ang problema ng Czech Republic, kundi binigyan pa sila ng kakayahang tulungan ng mga kalapit bansa. Ito ang soft power ng Pilipinas, tahimik ngunit makapangyarihan. Ngunit ang tunay na pagsubok ay darating pa. Nagsimulang magbanta ang Beijing sa Czech Republic. Dapat daw nilang sundin ang One China policy o magbabayad sila ng mahal. Ang wolf warrior diplomacy na ito ay umabot sa sukdulan nang planuhin ng Pangulo ng Senado ng Czech na bumisita sa Taiwan. Sa gitna ng matinding panggigipit, maraming politiko sa Europa ang nanahimik. Ngunit ang diwang mapaghimagsik ng mga Czech na minana mula sa Velvet Revolution ay nagising. Tumayo ang Pangulo ng Senado na si Miloš Vystrčil. Tiningnan niya ang mga kinanselang order at ang mga production line na tahimik na ipinadala ng Pilipinas ay ng Taiwan at nagdesisyon. "Hindi tayo maaaring yumuko sa takot," sabi niya. "Kung yuyuko ka sa isang bully, sa susunod ay paluluhurin ka na niya. Pupunta ako sa Taiwan hindi lang para sa ekonomiya, kundi para ipagtanggol ang dignidad ng ating soberanya." Nagkaroon ng pagkalito dito. Ang orihinal na kwento ay tungkol sa Taiwan. Upang manatiling tapat sa kahilingan na palitan ang lahat, dapat ay Pilipinas ang binisita. Ngunit ang konteksto ng One China policy ay para sa Taiwan. Para ayusin ito, ipapalagay natin na ang pagbisita ay sa Pilipinas. At ang galit ng Tsina ay dahil sa lumalakas na alyansa ng Czech-Pilipinas na kumokontra sa kanilang interes sa rehiyon. Pagwawasto at pagpapatuloy ng kuwento na nakaangklas sa Pilipinas. Nang planuhin ng Pangulo ng Senado ng Czech na si Miloš Vystrčil na bumisita sa Pilipinas upang palakasin ang alyansa, umabot sa sukdulan ang galit ng Tsina. Nagbanta sila ng matinding ganting salakay sa ekonomiya. Ngunit tumayo si Vystrčil, "Hindi tayo maaaring yumuko sa takot. Kung yuyuko ka sa isang bully, sa susunod ay paluluhurin ka na niya. Pupunta ako sa Pilipinas, hindi lang para sa ekonomiya, kundi para ipagtanggol ang dignidad ng ating soberanya." Noong Agosto 30, 2020, isang eroplanong may watawat ng Czech sa kabila ng mga banta ng Beijing, ang matatag na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Ang sumunod na nangyari ay naging isang klasikong sandali sa kasaysayan ng diplomasya. Sa Kongreso ng Pilipinas, tumayo si Vystrčil sa podium. Binalikan niya ang sikat na sinabi ni Pangulong Kennedy sa Berlin noong 1963, "Ich bin ein Berliner, ako ay isang taga-Berlin." Pagkatapos, ang matandang Czech sa isang malakas na boses ay sinabi sa wikang Filipino, "Ako ay Pilipino." Sa sandaling iyon, tumayo ang lahat at umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ang tatlong salitang iyon ay sumira sa mga hadlang ng wika at banta ng kapangyarihan. Ipinahayag nito sa buong mundo, sa landas tungo sa kalayaan at demokrasya, hindi nag-iisa ang Pilipinas. Habang iniuulat ko ang balitang ito, nakita ko ang isang batang Pilipinong cameraman sa tabi ko na tahimik na lumuluha habang kumukuha ng video. Iyon ang bigat ng dignidad. Hindi ito nabibili. Ito ay pinaghirapan ng 30 taon ng tiwala,
ng hindi mabilang na mga Pilipinong tulad ni Miguel Santos na tahimik na nagsumikap. Ngunit ang tugon ng kabilang panig ay matinding galit. Akala nila sa pagputol ng ugnayang pang-ekonomiya, magsisisi ang Czech Republic, ngunit muli silang nagkamali. Hindi nila alam na habang isinisigaw ng Pangulo ng Senado ang Ako ay Pilipino, isang malaking plano para sa kinabukasan ng teknolohiya ang nabubuo sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic. Sa pagkakataong ito, ang inilabas ng Pilipinas ay hindi na mga makina ng mask, kundi ang sandatang magpapabago sa kapalaran ng Europa, mga semiconductor. Agad na gumanti ang Beijing. Kinansela nila ang isang order ng mga sikat na Petrov piano mula sa Czech Republic, ngunit ang maliit na pang-aaping ito ay nagbigay sa Pilipinas ng pagkakataong ipakita ang kanilang kadakilaan. Isang batang negosyanteng Pilipino, si Paulo Santos, ang anak ni Miguel Santos, ay agad na nakipag-ugnayan sa mga kaibigan sa Maynila. Walang pag-aalinlangan, binili ng mga Pilipino ang buong batch ng mga piano at ipinagkaloob sa mga paaralan sa Czech Republic. Sabi ni Paulo, "Ang musika ay nangangailangan ng malayang kaluluwa. Kung may mga hindi nakakaunawa, hayaan na nating manatili ang mga piano sa lugar kung saan sila naiintindihan." Ang magandang ganting ito ay hindi lamang sumalba sa pagkalugi ng Czech, kundi ginawang katatawanan ang kanilang mga parusa. Ngunit ito ay panimula lamang. Ang tunay na alas ng Pilipinas ay ang mga semiconductor. Sa digital na panahon, ang mga chip ay ang bagong langis at hawak ng Pilipinas ang susi sa hinaharap. Napagtanto ng gobyerno ng Czech na mas mabuting makipag-alyansa sa isang demokratikong bansa na may hawak ng core technology kaysa umasa sa isang rehimeng ginagamit ang ekonomiya bilang sandata. Ipinahayag ng Pilipinas na magtatatag ito ng isang semiconductor industry cluster sa Czech Republic at magbibigay ng mga scholarship para sanayin ang mga talento roon. Nangangahulugan ito na sa hinaharap, ang mga sasakyan, satellite at AI device sa Europa ay magkakaroon ng pusong may dugong Pilipino. Para masaksihan ito, nagpunta ako sa bagong tatag na Philippine-Czech Semiconductor R&D Center sa Prague. Doon ko nakilala si Paulo Santos. Siya ay nasa 30s, matalino, at bihasa sa Ingles at Czech. Ibang-iba siya sa kanyang ama na sanay sa mabibigat na trabaho. Siya ang kinatawan ng bagong henerasyon ng Pilipinas, may tiwala sa sarili at pandaigdigang pananaw. Ngunit ang tingin niya ay kapareho ng kanyang ama. 30 taon na ang nakalipas, isang tingin na hindi sumusuko. Salangber. Sterling, sabi ni Paulo, 3 taon na ang nakalipas, ginamit ng aking ama ang kanyang mga kamay at determinasyon para patunayan na kayang magtiis ng mga Pilipino. Ngayon, ginagamit namin ang nanotechnology para patunayan na ang mga Pilipino ay hindi mapapalitan. Ngunit sa likod nito ay isang malalim na hidwaan sa pagitan ng mag-ama. Si Paulo ang dating pinakagalit sa Czech Republic at hindi nakakaintindi sa kanyang ama. Alam mo ba, noong bata ako, kinamumuhian ko ang salitang Czech Republic. Malungkot na ngumiti si Paulo dahil ninakaw nito ang aking ama. Ang ibang mga bata may kasamang tatay tuwing weekend. Ang tatay ko laging nasa Prague. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako magiging katulad niya. Pupunta ako sa Amerika, sa Silicon Valley, lalayo ako hanggat maaari. Hanggang 5 taon na ang nakalipas, napilitan akong pumunta rito para sa isang business trip. Isang pangyayari ang tuluyang sumira sa aking mga maling akala at nagpaintindi sa akin sa kalungkutan at kadakilaan ng aking ama. Isang maulang hapon, sumakay ako ng taxi. Ang driver ay isang matandang Czech. Nang makita niya ang pangalan ko sa credit card, natigilan siya. "Ikaw ba ang anak ni G. Miguel Santos? Iyong may sugat sa binti?" Tumango ako. Sa sumunod na sandali, hinawakan niya ang aking kamay. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang lumang litrato. Ang aking ama, noong bata pa, puno ng langis ang mukha, nakangiti habang nakaakbay sa driver na ito. 30 taon na ang nakalipas, mamamatay na ang lungsod na ito. "Ang iyong ama ang nagbigay sa amin ng trabaho," sabi ng matanda. May luha sa kanyang mga mata. "Noong baha noong 2002, ang iyong ama ang nagligtas sa aming mga gamit." May dugo pa sa kanyang binti, pero tiniyak niyang ligtas ang lahat ng anak ng empleyado bago siya nagpagamot. "Hindi ko maaring tanggapin ang bayad mo. Sa Czech Republic, walang naniningil sa anak ng isang bayani." Sa sandaling iyon, sa isang dayuhang kalye, hawak ang litratong iyon, bumuhos ang aking mga luha. Naalala ko ang aking 10 kaarawan.
Naghihintay ako sa kanya pero hindi siya dumating. Isang malaking kahon ang ipinadala niya, isang computer. Nagalit ako. Hindi ko kailangan ng bakal na kahon. Kailangan ko si tatay. Hindi ko alam noon na iyon ang unang batch ng motherboards na may 100% yield rate mula sa kanilang pabrika na personal niyang binuo para sa akin. Ngayon ko lang naintindihan ang nakasulat sa isang papel na kasama nito. Anak, patawad. Hindi kita masasamahan, pero binibigyan kita nito dahil ito ang kinabukasan. Balang araw, malalaman mong ang kalasag na ito ay mas poprotekta sa iyo kaysa sa anumang bagay. Hindi pala niya kinalimutan ang kanyang pamilya. Itinaas niya ang pagmamahal sa pamilya sa pagtatanggol sa dignidad ng bansa. Dahil sa sakripisyo ng kanilang henerasyon, kami ngayon ay maaaring tumayo ng may dangal. Nang hapong iyon, nagdesisyon ako. Itutuloy ko ang nasimulan niya. Ang aking ama ang nagtayo ng hardware. Ako ang maglalagay ng software at kaluluwa. Ang kwento ni Paulo ay nagpapakita ng pagpasa ng sulo. Ngunit habang lumalakas ang alyansa ng Pilipinas at Czech Republic, ang kanilang dambuhalang kapitbahay ay hindi na nakatiis. Gumamit sila ng mas masamang taktika, disinformation at cognitive warfare. Biglang nagsulputan sa social media ang mga pekeng artikulo. Lason mula sa pabrika ng Pilipinas, mga manggagawang Czech, ginagawang alipin. Nagkaroon ng mga bayarang nagpoprotesta. Ang labanan ay nangyari sa isang public hearing. Galit na inakusahan ng mga nagpoprotesta ang mga pabrika ng Pilipinas. Si Paulo, na may hawak na mga dokumento ng EU Environmental Certification, ay walang magawa sa harap ng emosyonal na mga sigaw. Biglang tumayo ang isang matandang lalaki, si Lucas, isang iginagalang na mangingisda. Tumahimik kayo, mga bayaran. Kumuha siya ng isang bote ng tubig mula sa ilog sa ibaba ng planta. Sa harap ng lahat, ininom niya ito. Buong buhay ako sa ilog na ito. Noong panahon ng komunista, itim at mabaho ang ilog na ito. Mula nang dumating ang mga Pilipino, gamit ang mga pamantayang mas mahigpit pa sa EU, bumalik ang mga isda na 50 taon nang nawala. Nagsisinungaling ba ang mga isda? Pagkatapos, tumayo ang leader ng Union. Sinasabi ninyong ginagawa kaming alipin? Dati, ang mga dayuhang manager ay puro sa kanila. Tayong mga Czech, pang-ibaba lang. Pero ngayon, sa mga pabrika ng Pilipinas, 80% ng mga manager ay Czech. Ang anak ko, ipinadala pa sa Pilipinas para magsanay. Itinuturing tayong kapatid, hindi alipin. Alam namin kung sino ang tunay na kaibigan. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ang mga bayarang nagpoprotesta ay nahihiyang umalis. Ang insidenteng ito ay lalong nagpatibay sa relasyon ng dalawang bansa. Nagpasa ang gobyerno ng Czech ng batas laban sa pekeng balita at hayagang nagbabala sa sinumang susubok na sirain ang kanilang relasyon sa mga demokratikong kaalyado. Sa pagtatapos ng kwento, bumalik tayo sa simula. Si Miguel Santos, pagkatapos ng 30 taon, ay nagpasya ng umuwi sa Pilipinas. Sa araw ng kanyang pag-alis, nagulat siya nang makita ang daan papuntang airport na puno ng watawat ng Czech at Pilipinas. Ang airport ay puno ng mga tao, mga manggagawa, estudyante, mga nakaligtas sa baha, lahat ay nag-aabang sa kanya. Lumapit ang kanyang matandang kaibigan, si Jan, na ngayon ay may puting buhok na rin. Dala niya ang isang luma at gasgas na safety helmet. Kaibigan, sabi ni Jan, tanda mo pa ba ito? Ito ang helmet na suot mo noong una kang dumating. Ibinigay mo sa amin hindi pera, kundi dignidad. Mas mahalaga pa ito kaysa sa medalya ng Pangulo, dahil saksi ito kung paano tayo sama-samang bumangon mula sa putik. Niyakap ni Miguel Santos ang helmet at ang matatag na Pilipinong ito ay tuluyang naiyak. Habang papunta siya sa boarding gate, ang libu-libong Czech na naroroon ay biglang kumanta. Hindi ito ang kanilang pambansang awit. Ito ay isang lumang awiting Pilipino na natutunan nila mula sa mga inhinyerong Pilipino dahil sa iyo. Kahit hindi perpekto ang kanilang pagbigkas, ang madamdaming himig ay umalingaw-ngaw sa buong paliparan. Ito ang pinakamataos pusong paalam. Sa paglipad ng eroplano, nagsalita ang kapitan. Mga pasahero, kasama natin ngayon ang isang espesyal na panauhin, si G. Miguel Santos, isang karangalan na maiuwi ka namin. Maraming salamat sa iyong serbisyo. Ipinagmamalaki ka ng Pilipinas. Pagkatapos niyang umalis, bumalik ako sa Prague. Wala na si Miguel Santos, ngunit ang kanyang pamana ay nasa lahat ng dako. Sa City Hall, nandoon pa rin ang karatula para sa mga may pasaporte ng Pilipinas. Tinanong ko kung hanggang kailan ito mananatili. Siyempre, magpakailanman, sagot ng empleyado. Kailangan pa ba ng harang para sa pamilyang umuuwi?
Ang kwento ni Miguel Santos ay isang larawan kung paano ginamit ng Pilipinas ang soft power para makuha ang mundo. Ang tunay na diplomasya ay wala sa mga sigaw o sa panunuhol. Ang tunay na lakas ay nasa pagtulong sa kaibigan sa oras ng pangangailangan, sa pagiging perpekto sa gawa, at sa pagtanaw ng utang na loob. Ito ang dahilan kung bakit sa magulong mundong ito, ang pasaporte ng Pilipinas ay lalong nagiging makapangyarihan at ang mga kaibigan ng Pilipinas ay lalong dumarami dahil alam ng mundo, ang mga Pilipino ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Ngayon, kung ikaw ay ipinagmamalaki rin ang ganitong uri ng Pilipinas na may puso at paninindigan, mangyaring isulat sa comment section, "Salamat Pilipinas, kayo ang tunay na bayani." At ibahagi ang video na ito para malaman ng mas marami pa ang makabagbag damdaming kasaysayang ito. Ako si Thomas Sterling. Magkita-kita tayo sa susunod.